Ngayon po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak na mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondong nilalagay nila pagkat tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayong malabanan po korupsyon, kami po ay palaging naandyan. Idagdag ko lang, pakasabihin nyo, Citizens Crime Watch was organized para lang labanan ang Marcos government. 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch. 1992, ang founder namin ay yung yumaong si Jose Malvar Villegas, Attorney Jose Malvar Villegas. We are SEC-registered. We have been accredited as a Comelec watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garin, Congresswoman Garin, for the Limbaxia scandal, at 3.5 billion lang ngayon, lang because kung kukumpara nito, that's peanuts. Ngayon ay nasa Sandigan Bayan. Dinimanda rin po namin si Commissioner Guanzon for graft na ngayon ay nasa RTC Bulacan na. Lahat po yan ay may probable cause. Even during the time of Duterte, dinimanda po namin si Secretary Ramon Lopez for allegedly allowing large-scale tax evasion by Hyundai Motor Corporation. So, kahit sino po, kahit under any administration, kung may nakikita kaming anomalya, dinidimanda po ng Citizens Crime Watch. Wala po kami tinitignan kung sino, tao ni Duterte, tao ni Noynoy, tao ni Marcos. Kung may nakikita kaming mali, ay dinidimanda po namin. And modesty aside, maganda naman po ang aming batting average sa Office of the Ombudsman at sa Piskalya. Thank you po. Question po for Mr. Magpantay. I'm just Ignacio po from Abante Radio po. Sir, tanong ko lang po, gaano po ka-importante na ang Citizens Crime Watch po ang magsampa ng kaso at bakit hindi na lang po individual? Ang pagsasampa po kasi ng kaso, hindi po madali. Kinakailangan po natin kumuha po ng kakampi dito. Pero nabanggit naman po ni Speaker Alvarez kanina na ito po ay walang relasyon sa pagiging kandidato nila. At kami naman, kung sino makakatulong sa pagsasampa ng kaso, nilalapitan po namin. Pagkat sa dami na po ang napakahirap po kasi yung maghanap ka ng dokumento. Just imagine yung kukuha ka ng dokumento sa isang ahensya, malamang sa hindi ka bibigyan nila. So, pag ganitong mga sitwasyon po, siguro mas maganda kung hindi lang sila, kundi tayo lahat. Tayong mga mamamayan, tayo po ang bumoses, tayo ang gumawa ng paraan kung paano po natin masasampahan ng kaso. Itong mga tao na nasa gobyerno, nasasangkot po sa ganitong mga problema, sa ganito po mga anomalya. May katanungan from DWIC. Sa mga agalang-galang nating nasa harapan sa pamumuno ni Congressman Alvarez, dati nating speaker, sa inyo pong lahat, ako po si Rene Alonso ng Usapang Pang Kapayapaan, Usapang Pang Kaunlaran at DWIC. Yes sir. At meron naman po akong gustong linawin at mabigyan nyo ng kaliwanagan para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang pagkakaiba nito sa sinusulong na complaint nila Congressman Ungab? Para po magkaintindihan tayong lahat. Salamat po sir. Yung complaint po na sinusulong nila Congressman Ungab, petition po yun sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung sinusulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez
Manix Dalipe Saldico. Yun po. Any question? Hello? 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 Pande, Pande. Any questions? Boss, maaari ko bang linawin ng konti para talagang nakikita ng taong bayan yung difference? Yung sinasabi po ni Speaker Alvarez, dalawa po yan, no? Yung constitutionality, yung kila Pong Ungap, sina-challenge nila yung mismong GAA na may mga na-violate sa Constitution. No? Hindi siya naaayon sa sinasabi ng Constitution, halimbawa sa edukasyon na dapat highest budgetary priority, etc. Ito pong ipapile natin ay dun sa mga gumawa. Criminal punto na action dahil nag-falsify sila ng dokumento, pinonsify nila yung BICAM report. Kaya po hiwalay siya na issue. Kailangan malinaw po yun sa taong bayan. One more question from me. Para kay Kong Alvarez, kung mayroon po bang mga congressman din na nag-express to support this filing or case? To be honest about it, sa ngayon, wala pa. Wala pa. Kasi dahil malaki rin yung mawawala. Wala ng ACAP. No? So, walang gustong sumama talaga. Parang Lone Ranger to. Oliver, may ano ka ba? Sabihin nga? Dadagdagan ko lang, maaring mag-isa siya, pero as history has taught us, time and again, one man can make a difference. Okay. Bakit tayo mga katanong mga kaibigan? Kapatid? Kaya ba? Ha? Sa palagay niyo po mga sir, paano po kayo matutulungan ng sambayan ng Pilipino sa labang ito dahil ito ay para sa lahat, hindi para sa kukunting grupo lamang? Well, una-una, i-clarify ko rin lang, no? Dahil si Ferdy at ako, pareho kaming abogado ng Citizens Crime Watch noon pa nung nandiyan pa si Dante Buhay, pa si Catang Jimenez. Ito sana si Ferdy yung kandidatong senador ng PDP. At sa totoo lang, dahil sa Davao, andun doon si Speaker Alvarez na siyang pinuno ng reforma. Dinominate ko siya na kandidatong senador for PDP. Pinasumpa ko sa PDP. Pero nabaliktad, sabi niya sa akin, partner, hindi ko maiwanan yung legal profession ko at saka Citizens Crime Watch. Ikaw na lang yung isusubo ko dyan. So nasubo ako dito sa Senado. Tapos tinawagan ako kagabi, tulungan mo naman kami rito maipaliwanag itong isasampang kaso ng Citizens Crime Watch against yung mga leaders of Congress sa falsification na ginawa nila. So, ito, nandito ako ngayon. Maliwanag kasi yung sinabi nga ni Speaker Alvarez kanina na parang heroin si Congresswoman Estela Quimbo kasi umamin siya na talagang ang nag-insert ay mga technical staff ng House or even the Senate. So that is practically already an admission. It's not a confession, but it is an admission under the rules of evidence against interest. Kasi, yes, because there is a question of fact. It's a fact already. No? It's not just a question of law. Pag confession kasi, question of law, run lilitisin. But she has admitted that indeed, may mga blanco dito sa sinasabing BICAM report. So yun ay maliwanag na malaking basihan ito para umusad itong kaso na sinabi nga ni Atty. Pondo, falsification of legislative documents. At iyan ay nandoon sa ating revised penal code. There may be other cases later on that would still come up. Depende na po yan sa makakalap ng mga ebidensya kasi katulad sinabi ni Speaker Pepon, ay wala pang binibigyan na kopya ng enrolled bill na GAA. At sa akin naman, palagay, ay importante rin na maimbestiga itong mga technical staff ng Kongreso at saka Senado. Kung totoo nga ba yung sinasabi ni Congresswoman Quimbo na sila yung ministerial function na raw nila
na isigit kung ano man yung mga dapat na i-fill in the blanks. Upon the instruction, by whom? Yan ang ating tatanungin. Sino nagbigay ng instruction? Siyempre, alam na rin natin kung sino nagbigay. Nasabi na ni Speaker Bebot. And these are the personalities that will be included in the complaint that will be filed together with the non-identifiable personalities na pinapangalanan ngayon na John 2 and Jane 2. So, marami pang mga pangalan dito na mga sasama later on. Thank you. O may katanungan from Manila Bulletin. Teka, liwanag.